Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sa to, misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kasakit o kalipay. Sa kalipay usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Murag nagsadya ba? Trompetahan gyud tungod kay nibalik na siya. Kanabitang mutan-aw ta og teleserye nga salida niya ato yung nasunod ang kada yugto niya, nakita nato nga ang bida gidaog-daog niya, gipaantos og maayo hangtod gyud nga nilampo siya o napamatud-an gyud nga siya di ay maoy labing importanteng tao niya, mangayo dayog pasaylo tong nagdaog-daog. Unsay imong bation? Makahilak sa kalipay, no? Sige, di man kayo mo kakawag teleserye. Ari na lang tas estudyante, imong anak, porting kugihana, niya hapit mo way kwarta, hapit sa siya way kaon, o niya maglakaw lang in town, og mo eskwela, magsuga lang kandila, kaon lang usahay, sudan, luya og asin, o niya pag-abot na sa graduation, summa cum laude, inigpaso, unsay batios ginikanan nga nakauban gid siya sa paningkamot siyang anak. Samtang magsabong sa medalya, siging to ang luha sa kalipay. Lingiyay mong tupad. Ing nalipay ka nga nisaka si Kristos langit. Mura lagwa. Nga naman, wa man gud ta makakuyog na ni Kristo. Dili parihas mga apostoles matud pa diri sa atong ebanghelyo na mauli sila nga malipayon kaayo. Kaya nga naman, kuyog man sila ni Kristo sa iyang pagsangyaw, sa iyang pag-antos, sa ilang mga kalisod, hangtod na gitong gilansang siya sa cross o nabanhaw 40 ka adlaw, gasigi pa siyag tuyok-tuyok sa kalibutan, naghimog mga pagsangyaw o mga milagro, naghisgutan diri sa atong unang pagbasa. Pagsaka ni Kristos langit nga madaugo na, nag-awit o nagmauli silang malipayon kaayo. Kana bitang mahimot ang mga saksi. Matud pa ni Hesus, kamo mga saksi sa akong pag-antos o sa akong kamatayon o pagkabanhaw. Nakaroon, unsaon man nato pagsaksi, aron sa ta makasinati sa samang kalipay. Ang gibuhat sa atong mga santos, sama ni San Vicente Ferrer, San Roque, nilang San Francisco, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Mother Teresa, San Fernando el Rey, San Narciso, kinsa pa ni dining uban, San Skutkot, San Juan Bosco, kana pulos pod na sila karon nagmalipayon. Ngano man kay ilang gipuy-an ang pagsangyaw, ang pagsaksi sa pag-antos, nag-antos pod sila, ang uban sa nila gipatay, pinaagig martyrdom. Ila sa nanggi puy-an. Pasabot di ay karong panahona kay wa na mas Kristo, mga 2,000 years naman tong ning saka siya sa langit. Karong panahona ang challenge na nato aron sa tamalipay, kinahanglan puy-an nato ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo og sa mga apostoles og sa mga santos. Andam sa tang mag-antos unya magsangyaw sa pulong sa Ginoo, ubanan og milagro. Ubanan magitog milagro. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naandam kang mag-antos. Andam na kang mag-antos. Wa, magani mo muantos og lingi sa imong tupad. Lingi asad ba? Antusa lang gud ako. Di ba man kung wa ka kauyon sa naong ana, antusa. Antusa, ana. Og maunay hinungdan nga mahimot ang malipayon. Unya,
ubanan ginagahom. Muna ningon si San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, mga igsuon ng hinaot ko nga masayran ninyo unsa kadako ang gahom nga gihatag sa Dios kanato, maora ning gahuma ang nagbanhaw ni Kristo o nagpalingkod niya sa tuo sa Amahan. Muna ang mga santo sa amang San Vicente Ferrer nakahimo sa daghang milagro. Si San Roque daghang milagro. Si Pedro Calungsod nakahimo sa mga milagro. Way santos nga way gihimong milagro. Lain na sang lingi sa imong tupad. Na pila na ka milagro imong nahimo. Mangutan na ba? Imong tupad. Na pila na. Uy, maghimo sa tag milagro Di ta kay magsigig pangitag milagro, hangtod mo, makuha na lang nung taan ng tuo-tuo. Hain ganito yung nagmilagro, magpunsisok din ta dito. Nalimot nga kita sa di ay di ay tay gahom nga gihatag equal tang tanan. Kamao sa tang muhimog milagro. Nganong magsige man kadto dito anang naay nagmilagro? Tuo-tuo na nang imo. Di ba? Pag milagro diha. Nay, tudluan ta mo milagro unsa man? Okay mo dili. Sige, mahisgot lang kog pipila ka milagro. Pananglitan, ikaw ron, asawa, porte nimong yaw-yawana. Nya karon, moingon ka mo, sunod na kos Ginoo, og ni Mama Mary, din agyog ko magyaw-yaw. Tanawa, ikaw ugma, moingon na imong bana, nagmilagrong animal Wa man nagtingog. Nya ikaw bana, sugarol kay kastanan, palainom kay kastanan, himabay pagyud kaayo. Nya karon kay nakaamgo na kain ka magantos ko antoson ko ni muli kurog sayo, di ko manugal, dili ko moinom, nya ihatag ko ning tanan akong kita ngadto sa akong asawa, inigtuno lagi nimo moingon na imong asawa, nagmilagro rin buangay. Ana, di ba? Kanindot ana. Di na milagro. Milagro. Pero di giagian nimong pagantos. Ikaw ron anak, porting tapulana, ang imong ginikanan, magsige lang, ikang tapulana ka, ikang buanga ka, ikang bugua ka. Nya karon nakaamgo ka, moingon ka, karon sugod karon Lord, antuso na nako ang pagtuon, antuso nako ang pagpanglimpyo, antuso nako ang pagpanglaba. Di na ko maghuwat nga yaw-yawan nilang mamagpapa, hunongon ko ning pagsigig cellphone, pagsigig computer, akong sakripisyohan kini. Tanawa, di ba igpanglaban nimo maghinunghungay na imong papagmama. Unsay magikaon ang buang nagmilagro man. Nagmilagro mang nanghugas plato, nagmilagro mang nang labang. Nya kanta-kanta pa ka dito, give thanks. Ana ba? Ang animal, nganlan kag animal pero lipay na sila. Ngano man nagmilagro. Para karon daghan pa kay tag slat nga wa mahalin. Pila pa gud ni 16,485 ang atong GHDP. Unya 2,501 ang atong SBF dag tag 500, ang usa katong GHDP tag 100. Naguol bi ako ani kay katapusan na larong adlaw nga mo announce ko ani ugma mularga na ko ngadto sa Amerika for 1 month vacation. Di na ko magyaw-yaw ani. Wa pa man mahurot. Di goal. Pero basin pa di ay kamo karon online o kamo ni ang niadinhi moingon mo antos bata paliton ba ni natog hurot ang kuan ni Father. Tanawa before ko mulakaw ugma moingon ko ala nagmilagro da. Di ba? Pero mulakaw ra mo ngadto mura lagwa. Mga buangon mo. Bitaw inana ba? Ako bitaw, kita bitaw dinhi tungod sa atong pagsigig inantosay. Sige tag-antos, hinay-hinay palit og slat. Kini biya atong pag-antos siging palit og slat, labi na ninyong sigig balik-balik og palit og slat. Nakahimo biya tag milagro. Kanilang nahitabo sa atong parokya. Sa mga taga dinhi ba, kamong nagpuyo dinhi, unsay tawag ninyo ani rong nahitabo sa atong parokya? Kaingon jud kang milagro, no? Awa mo kaingon. Di mo taga dinhi. Kanang Kapilinya de Fatima.
Pagsugod na to, suportaan na, ako lang ning i-review para di mo kalimot. August 8, 2021, nagsugod ta og palit og slot. Pagka October 2, 2021, na-raise na nato ang 30 million, mo nang natukod siya. Di na milagro. Pero atong giantusan, atong gisakripisyuhan. Karon indot na kay dito, Pilgrim Center na siya. Dako ng milagro Kining ato din nakatukod tag kumbento, naapagay elevator, usahay mo, hunong lang usahay. Pero, okay na kayo na siya. Sige na sakay diya. O niya, nindot pa kay atong kumbento, murag 3-star o 4-star hotel. Dako na kayo ng milagruha Pero naapabayay mga 60 million atong utang. Ang sama na, lisod bayran o sayon? Lisod. Porting lisora. Mawita na karon, ni-request ko nga ma-extend ko diri. Wala pa may reply niya. Karon man ko nung mga tunga-tunga aning buwana, mahibaw na ang among bagong assignment. Doon na tayo request dito nga ma-extend ta kay ato yaponing sakripisyohan ang pagbayad aning mga 60 million nga bayronon o niya di ta ko gusto nga ipasa ni ngadto sa mupuli nako nga pari dinhi. Pero balhinon gyud ko kay mao ginay desisyon sa atong labaw, abasin pa sa di ay magmilagro sa dang sunod nga pari. O di ba? Iya sa nang mabayran ang 60. Pero ibalik na nga rin ako nya extendan ta diri mga pila ka tuig ato ra gid na siyang masulbad. Kay naanad naman ta kamo og ako naanad naman taning atong sakripisyo, di ba? Ikaw na be, lingi ako no imong tupad. Ing na magmilagro ba taron? Ing na ba? Ing na napamaginay slot diha. Milagro ba ta? Inyo nang ihatag tanan ninyo rong kwarta day, palit ninyo og slot dito. Iniguli ninyo sa inyo maglakaw na lang mo, hasta inyong sakyanan, inyong ibaligya, nya ipalit ninyo diag slot. Maglisod na mo, wala mo'y sakyanan, sakay nila mo habal-habal. Mo na gitawag ni Kristo nga nag-antos ko aron maluwas. Og mao na pinakadakong milagro nga gihimo ni Jesus. Nag-antos siya aron dunay kaluwasan. Kanindot unta ang ato bang mga politicians ba? Moingon sila, ato bang tistingan, di kita mamalit og mga butante, din ata manghatag og kwarta panahos eleksyon. Ana ba? Di ba? Makaingon kita, hala, nagmilagro lagi ron, way nang hatag. No. Or atong balihon, kitang tanang butante, moingon ta, di ba ta manawat, aron mauwaw na sila. Di ta manawat. Di, makaingon na sila, hala, nagmilagro, wa may nilinya. Mauwaw. Nya ini panghatag, manghagad la, uy, di ay panghatag. Ay lang sir, ay lang ma'am. Kay di lang sa miyana, pili lang mi sa tinarong, astang ninduta kas Pilipinas, no? Kay kana man kung manghatag, ila masanang bawion, mura man na sila mga kapitalista, nai-invest, doon ay bawion. Nya kunwa sila gi-invest, unsa may bawion, nya kita sad, og doon ay gihatag, mura sa tag doon ay utang kabubuton, nya di ra ba na ni si sarili nga gikan nila ang tanan, narabay uban na sad, kinawat sad. Ba magbago ta ba murag milagro or og magbinuang ta dawaton nimo tong gipanghatag nya adto ka butar spikas sawa manghatag ang magmabutar kaning nang hatag nga mamawi man na katong wa manghatag moy butari aron makaingon sila animal di sana nimo anong nang hatag ka may pag nag-antos ka diha aron magmilagro ka. Nya doon na gid sila'y katungod nga mubutang din anang dagko kaing tarpulin. Daghang salamat sa inyong paghigugma og suporta nako. Kay kung nanghatag na sila, nanghatag unya nakalingkod karon, unsa may resulta? Wa sila'y angayan, di sila angayan nga magbutang anang salamat sa inyong gugma og suporta. Nganuman nadama na sa imong padangog. Imo man ang gipalit ang ilang gugma og suporta. So congratulations sa mga nidaog karon nga wa manghatag.
Ang mga nanghatag, pag milagro na mo sunod eleksyon, ayaw na mo panghatag, respetuhi ang konsensya sa atong mga Filipinos nga butante. Way laing sikreto aron ta mulampos, pinaagi ra gyud sa pagsunod sa Dios nung kinaiya. Mag-antusay ta, dili ta nato haylo-hayloon ang mga kwarta o mga rewards aron lang kunuhay malipay ang tao. Ang tinuod nga kalipay naa sa atong pagsunod sa Ginoo. Mag-antos ta para sa kaluwasan, muantos ta para sa kalambuan natong tanan. Ug musaka tas langit dungan tang tanan, pilgrims of hope. Di ba? Mao man na siya. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na promise. Ing na ba? Na promise. Din adyo ko mudawat sunod eleksyon. Gitagaan ni Kristo og lungtad ang ilang relasyon sa mga apostoles o kanato usab. Nabisan pag mutuo na ta or nakaila na ta ni Jesus isip atong manluluwas, naagyapoy panahon nga mubiya ta niya. Ato siyang talikdan. Lingay mong tupad na kapila na kanibiya ni Jesus. Ang tanda ba? Daghan kay nato, apil naming mga pari, apil na ng mga madre, mubiya ni Jesus. O kanus ama na mahitabo, kasagaran gyud kanang naata sa kalipay. Kana bang natuman, nakabot nato ang atong mga panginahanglan mo. Ginay unang panahon nga mubiya tas Ginoo, kabantay mo sa padong pa ka mo take og board exam or naay mga final exam sa imong pag-eskwela, suod kay nimong Ginoo. Pero ini kapasar na nimo nya magtrabaho na ka, wala na kay Ginoo. Di na gani kaampo, di na gani ka rosaryo, di na gani kayo kasimba, kay nabisi na kunos iyang trabaho. Nya ang imo nang hunahon-naon ikadawat nimong sweldo, unsay akong paliton, ana labi na sa mga babay, alab akong buhok, makakita na ka ba sa imong panginahanglan, akong buhok, akong pilok, akong kilay, akong naong, ang akong mga gisulob, ang akong shoes, ang akong bag, ana daghan na kay makitaan. Lahi atong katong wala pa ka makahumag eskwela, atong pado labi na gitong padong kas board exam nga murag Ginoo ra gyud imong nahinomduman, no? Bantay mo. Mausag ni mga pare sa kuan pa ganang padong pa nga mag-evaluation, hala luhod-luhod Ginoo in taon, maordinahan lang unta ko, madalang kita ko sa ordinasyon, ana kay daghan ko kay mo evaluate ana. Pero ini kapari na magsige na gunahon na unsang sakyanan na akong paliton, unsang mga yuta akong paliton, unsang nga model sa motor, unsay model sa auto, unsay mga uso karon, unsay mga isulob, ana dako ba ni kuliktang akong bagong assignment, ana mabuhi ba ko ani, ana kinsay akong ikuyog, kinsay akong sugat-sugaton, mga inana ba? Manggawas na niya ang Ginoo mawa diha dapita. Mawa. Pero bulahan kadtong bisag tagaan pagdaghang kalipay nga kalibutanon, mahinomdom gyapon Ginoo. Ug kinsa man ni sila? Mao ni sila ang nagsunod sa Espiritu Santo. Kung maminaw lang ta sa Espiritu Santo, tudluan kita niya. Hastang mga pagano giingnan ni Pablo diri sa unang pagbasa, nabunyaga naman ka mo, mituo naman ka mo ni Jesus, nakadawat na mo sa Espiritu Santo. Wa man gyud kaila ana. Ako ipailaila ninyo. Gipandungan din sila sa kamot og nisod nilang Espiritu Santo og nagsangyaw na sad sila. Kay kani manggong Espiritu Santo ang una gid niyang ipabuhat nato, moingon gid na siya isangyaw si Kristo. Unya unsa may kinabuhi ni Kristo, dili kalibutanon. Matud pagani ni Hesus diri sa to ebanghelyo, dumtan mo sa tanang tao sa kalibutan. Ayaw lang mo kahadlok.
Dumtan mo. Nya katong akong hisgutan kaganiha, sakyanan, balay, yuta, kwarta, gadgets, mga ayos des imong naong. Unsa man na para muhaom kas kalibutan to conform to the standard of the world. Pero unsa man tay ato to conquer the world. Mo na nga niingos Kristo diri, ayaw mo kahadlok, gidaog ko na ang kalibutan. I have conquered the world. Mo to ang gipuy-an ni Kristo, kakabos, kayano, wa siya'y balay, wa siya'y sakyanan, wa siya'y kwarta, wa gani siya'y kapahulayan. Iyang gilubag ang gustos kalibutan. Wa gani siya mo eskwela, bisag grade 1. Wa siya mukuhag mga degrees. Doon naman sa to sila yung mga degrees atong panahon na aron mahimo kang mga dagkong taos katilingban. Wa siya mukuha ana. Panday ra siya. Panday. Liwat sa iyang papa nga si San Jose. Gikuha gid niya tanan. Nga kuan. Unya, ang pag-antos, ang pag-alagad sa mga tao hangtod sa palansang sa krus. Maunay gibuhat ni Kristo. Gikono belingi ako ng imong tupad. Ingna mosunod kang Kristo. Sunod. Og di kay ka mosunod, biyaan ni mos Kristo. Biyaan. Biyaan gyud nato. Bisag sige patagsimba. Biyaan gyud. Ang akong gibaligyang slot mauna ni ang final nga nahibilin is BF Dag, ang atong halin 57,600 na apay 2,400 na available tag 500 pesos per slot. Di naman ko mo announce ani so god ugma unsa man mo padayon mo palit dili di ta mo pugnan ako ra gyapon ang dawaton ang ato sang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang total na natong halin ni abot og 54,733 na apay 15,267 ka-slots nga available tag 100 pesos per slot. Saman, padayon pa mong palit ani dili. Arisgado ha. Nya doon na ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200 1,588 na ang atong nadawat nga challenge. Ang sakatong is BF Dag na asa to'y 16 slot challenge nga tag 8,538 na sad ang atong nadawat. Gahapon dihay nagluha-luha yung mata kay nagpaluap. Father, kumusta naman da itong si Tio MM katong inyo bang panghimong balay na kung ano man siya kami narabatay sunod ato pader napatoy paglaom pader nga kugo sa taon sa ilang bata nakahuna-huna sa ko nalimot naman ko si Tio MM kung ano man to napamanta ato yung mga 15 or 16 kabalay nga kuwang aron matkumpleto ang 61 yawa naman tay budget nahurot gyud na short gyud ta mao nang o ganahan sad mong mo padayon sa CTU hatag lang sad mo naaman atong sekretary diha atong treasurer ilara man ang kwentahon maingon lang sad mo kani para ni sa CTU basin pag makapadayon tag tukod og balay ining buwana hangtod sa dili patingali ko mabalhin dinhi kung madayon ang akong pagkabalhin basin pag mahuman gina natong sa 61 kabalay for this year kay in relasyon na sa akong pagka 61 years old adtong niaging tuig kini mga igsoon mao ni ang sa akong bahin mao ni ang akong paagi sa pagsunod sa Ginoo ang pag-alagad sa labing ubos ug sa atong simbahan mo nang doon natay mga activities dinhi tungod kay gusto natong alagaran gyud ang katawhan ug ang simbahan hasta ning atong simbahanan nya kung gusto mong muuban ani padayono nato kay kuyog ra kita ani Pilgrims of Hope gud ta muna sa atong
tubag sa Salmo ang atong giingon, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang pasabot unta ani ba nga ang sentro unta sa atong mga kaning pagpalambo sa kinabuhi dinhis kalibutan, bisan pag-unsa nato kadato ang Ginoo gid unta. Pagkanindot untang puy-an sa kalibutan kung ang atong mga hari, ang mga presidentes, mga nasod, mga prime minister, mga kings and queens nga porting hayahayag kinabuhi, kung doon na pa lang sila may panghuna-huna nga liwat ni Kristo, kana bang giyahan sa Espiritu Santo ba? Pagkanindota gitas kalibutan. Gisayunan ka anang uban karon nagkupot og kwarta nga tag $300 billion naa sila'y mga private jets, private plane nya. Ang ilang gastuhon kung mag-outing sila tag 400 million kay dapas ilang mga entourage ug uban pa portig yun ka luxurious. Hastang ilang sakyan nga eroplano, customize, nga murag yapog palasyo ang tua sa sulod. Ingon anak kamahal, tagpila na ka $1 billion ang magastos kada eroplano nga ilang sakyan na ang tanan nga mga dipinsa kunuhay sa mga bagyo, sa atake, o kung maguba ang engine, na adayo yung mga lig-on jud kayo ba? Aron di na gid sila mamatay, secured kay sila, pero di na gyud sila kahuna-huna unsay gibati aning way balay, aning ni aras dapli sapa, kanang way gikaon, mga masakiton nga way ikapalit bisan nalag tambal sa suka kalibang, o kanang Imodium o kanang biogesic, di sila kahuna-huna na. Luoy kayo. Muna nga atong kalibutan, lisod yun. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na naghuna-huna karon sa way ikabayad og tambal. Ing na kuno. Na naghuna-huna ka. Basig sigir kag paningkamot, Ginoo tagay taong kog maing panglawas, Ginoo tagay kog maing panglawas. Huna-huna ato aroy daghan nagtinga-tinga ng uban to asa hospital way ikapalit tambal. Ikaw sigig pangayo diha sa imong kuan nga napakay daghang pagkaon, napa jud kay kwarta. Ginoo ayuha ko aning sakit sa akong tuhod, Ginoo ayuha ko aning akong gout na niabot bitaw na nimo kay sige kag kaon. Ay pag mag-fasting ka, so ay og fasting o di ba ikasunod adlaw na wa na kana ra may tambal gud. Ay ako kadaghan akong sakit sa una dinhi pa dinhi nga ani kamot, ngaris hawak, buko-buko, tuhod, tiil. Nag-fasting bitaw ko, nilos ko karon og mga 28 dol mga 25 or 28 kilos da wag tang lagi akong sakit sa hawak. Ako na nahibilin, mga 5% na lang, 95% nawa. Pero katong tanan dire, naristuhod, tanan, nawa. Feeling na ako, mura kog 16 years old. Niya, mo kalit raman sa nagkamatay. Di man na, sagang nga, may kaglawas, di ka matay, patay, ramang yapon. Pero ang importante nga, maghuna-huna kita para sa uban. Karon ang ato mga balay nga natukod tungod sa CTUMM, sugod pa rin itong 2023, niabot na mga 100, nanas 100, pila naman, 135, mga 135, ang kanagyong tibuok balay nga atong gitukod, mga 135 na kabuok. Dako na kayo na gracias Ginoo. Mao na nga padayon deta og palit si TUMM og sa mga slots, pero inyo na lang ang choice gikan gyud sa atong kasing-kasing kay ang Ginoo nag-awha gid nato sa pagsunod kaniya, og kon mag-antos ta uban kaniya, mga lagad ta uban kaniya, labaw na gyud mamatay ta uban kaniya, mubanhaw ta og musaka sa taslangit kuyog niya, og din-agi ta magbuwag niya hangtod sa wa nay katapusan.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo, kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tao muila kanimo ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan o gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako, sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo o nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanan nga akoa imo, ug ang tanan nga imo akoa, ug diha kanila gipasidunggan ako. Ug karon muanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Si San Pablo, isip apostol nga nagsunod ni Hesus, niabot sang panahon nga nanamilit siya. Niya si Hesus nanamilit pod dinhis kalibutan. Pero gitugyan ni San Pablo ngadto sa Ginoo ang mga tao nga iyang gitukod, ang simbahan nga iyang gitukod niya. Ang Espiritu Santo maunay gilauman ni San Pablo nga maoy mo padayon sa pagpalambo sa iyang gisugdan. Ug mausad na si Hesus. Iya sang giangkon nga ibili niya dinhi kita ang mga tao, pero bantayan ta sa Espiritu Santo. Lingya imong tupad ing na sige pa mo kuyog sa Espiritu Santo. Nagkuyog pa. Kay usahay ra ba mga igsuo, no? Nganong nangaratol ta kay anha na ta mosalig sa atong tawhanong gahom. Muna iampo nato padayon nga ang atong kalibutan, labi na ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, dili unta magkanabitang kamao unta bang mo mobiya, kamao nga manamilit. Dili unta nila kanabitang gitawag na tog possessive, or gusto nila nga padayuno na lang gyud, nga ila na lang gid na. Muna importante kaayo ang pagbiya. Mga asawa,
ikondisyon na gid ng inyong hunahuna nga biyaan gid ninyo inyong bana. Nya mga bana, ikondisyon sa nang inyong hunahuna nga mubiya gyud kas imong asawa ay pagsig hunahuna nga magsigi na lang gyud mog kuyog. Kay kining pagbiya bisan gani ang Ginoo ni biya man gani ikaw na ba noon? Parehas na namong mga pare biya sad, no? Niya kaning mga ginikanan biyain na inyong mga anak katon-katon mog biya dili kayo attach ug unsa may mahitabo kon kamaotang mo biya maka-appreciate kita sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nato matag adlaw or matag higayon kay bawo man ta nga lumalabay maka-appreciate ta kana bitang tao nga kanang stranger ba kanang moagiras inyo di ba di gini mo usikan ang matagutlo kay bawo jud ka nga kadiyot ra na siya. Pero magunahuna gani ka nga magsige na lang imong tipon usahay mo entertain ka sa imong kapuol moingon ka mura man ko gitorture aning panuwayng dako nana. Pero ug mo hunahunaon nga hala posible baya ni karong gabi wa na ni siya uy pahimuslan ko ni samtang ni apa ana bitaw na inindot kay nga batasan unta dili kay magsalig ta mobiya ra gid ta aning kalibutan na pero ang Ginoo permanente. So atong tudluan ang atong isig katawo ang atong kaugalingon permanente ta diha sa Ginoo. Mao ni ang mga martyrs. Sila si St. Charles Luanga, mga kauban wa mahinugon nga mobuhis sa ilang kinabuhi kay kahibaw sila nga mobiya ra gid ta dinhi. Martirdaman o natural, sakit o aksidente, mobiya ra gid ta dinhi. Mao sad na ang Ginoo nag-celebrate man ta atong niaging Domingo sa Ascension ni saka na sad siya ngadto sa langit. Nya ang sunod ana ipadala na sad niya ang Espiritu Santo, Pentecostes. Di sige lang ya pong banding pero ang physical presence mawa. Dili na question naa ba siya o wala. Ang importante ang iyang pulong, ang pulong ni Hesus, ang pulong sa Dios ato gyung puy-an. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa pagsalig o mapaubsanon na kasing-kasing, mudangop kita sa Dios sa atong panginahanglan o muingon, Ginoo pataling hogi kami. Ginoo ay gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo ug karon moanha ako kanimo dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala gawas niadtong tao nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan. Ug karon moanha ako kanimo ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo doyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe ug kasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan
kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himua silang imo gayod pinaagi sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Og tungod niini, og tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Kaning atong awitan ang Dios, pasabot ana daygon ang Dios. Unya ang mga gingharian sa yuta man, pasabot dili nila daygon ang ilang hari, kung dili ang daygon ang Dios. Karon ra bang panahona, kasagaran atong daygon ang mga hari, kana bang mga hawd sa atong katilingban, mga celebrities, mga politicians, sama karon kanang na naglingkod karon nga midaog sa atong midterm elections, masig maghari-hari na pod na sila. May kay na silang muduol-duol nato. Mao na ang kalibutan. Nya kung dili ganita magmatngon, dali kay tang mada. Kay matod pa sa unang pagbasa, matod pang San Pablo, inigkawa nako diha, mupuli gyud ang yawa. Nya ang yawa mo'y motintal nato nga kita na'y hawd, kita na mao'y magbuot, wa na'y Ginoo, kita na'y Ginoo. Wala na'y gahom nga labaw nato. Muna si Jesus, mihangyo siya sa amahan, amahan, bantay sila sa imong ngalan, nga naasad sa akong ngalan. Ilingay mong tupad ina, makabantay na nimo ang akong ngalan. Nang litan na ay gustong mo patay nimo, niya mo ingon dayon ka, anak baya kong sa may ngahan sa imong papa. Musamot hinoon. Unsa maning ngalan sa Ginoo? Kausa si Moises, katong gisugo ni sa Ginoo pag-adtos Israel aron luwason sila sa Ehipto, niingon dayon si Moises, og pangutan-on ko nila og kinsay imongan, unsa may akong isulti. Ingon dayon Ginoo, ingna sila nga ako mao ako, I am who am. Sa ato pa di ay ang magbantay di ay nato mao si ako. Kinsa man na si ako? Ay, good ay. Kita, atong huna-hunaon kanunay nga anak tas di Ginoo. O kining atong pagkaanak sa Ginoo, ato ning gamiton aron mo'y mobantay nato. Mo'y mupugong ba? Mupugong sa pagbuhat sa itudlo sa kalibutan nga sukwahi sa itudlo sa Ginoo, sama ng sugal, drugas, corruption, aning mga kalaway, mga porn, kanang libak, siging dinautay, pulos man nagitudlo sa kalibutan. Apil sa tingali ng kulurang buhok, kiskisang kilay, papution ang naong, magpalaygit, sa panang uban, basiktomi, magpa-transplant pa, mga gipang tudlo ni sa kalibutan, o kana pa yung gitudlo sa kalibutan nga pagdato gyud. Munang kay anak man tas Ginoo, ing nadayon, bantay ako, isip anak sa Ginoo. So kita na maoy magbantay nga dili ta magbuhat nga muratag anak sa kalibutan. Ilingian sa imong tupad ing na anak kas Ginoo o anak kas yawa. Mo na siya problema.
Hinaut unta ang atong mga leaders sa simbahan, sa kalibutan, muila nga dili sila maoy Ginoo, kung dili sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan sa atong pagkaanak sa Ginoo, bantayan nato ang kalibutan, bantayan nato ang atong isig katao. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, hiusahon nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa atong maluluyon nga amahan ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, ang Ginoong Jesus, awit sa magpagkain. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo, aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa gayod ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila, ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila, aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan, nga matarong ang kalibutan wala makaila kanimo, apan nakaila ako kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayonon pagbuhat, aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si San Pablo naghisgot nga, or si San Pablo gihisgutan nga andam kay siyang musaksi sa iyang pagtuos Ginoo. Sa una, siya usa ka manlulutos sa Ginoo, pero karon andam na siyang magpakamatay para sa iyang gilutos. Mao ni ang lungtad sa giingon diri sa atong tubag sa Salmo, bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Kung ang Ginoo gi atong lauman, niya mobantay na siya nato, hasta ang atong kaaway mahimo natong higala. Lingay mong tupad ing na gusto ka nga makikigala sa imong kaaway. Ana niya, kung ang imong kaaway ang imong bana,
Ingnang Ginoo, bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Ayaw laom dito sa imong bana or sa imong asawa, dito sa Ginoo. Nya, kung ang imong kaaway, imong office mate, dito kas Ginoo mo ingon, bantay ako o Dios. Pasabot, bantay ko nga dili ko matintal sa pagpangaway aning akong igsuon nga nangaway nako, kining akong office mate, kining akong classmate, o bisan kining akong ugangan or in-laws nga nangaway nako. Usahay pa gani dinhi simbahan, awayon pata sa naarasad sa simbahan. Mao nang ato gyud nang iampo. Nakaron unsa may lungtad kon ang Ginoo mobantay na nato. Maliwat na ta ni Kristo. Dinhi sa atong ebanghelyo, si Kristo nangandoy gyud nga mausa ang katawhan. Kita di ay kon mohingkod na ning atong pagtuo, dili na ta makig-iyahay. Ang ato ng effort, ang atong paningkamot nga mausa na ta. Nya unsaon man pagkausa, alagara nato ang tanan, apil na ang atong kaaway. Muna si Jesus, niingon siya diri, wa ko magampo sa kalibutan, nagampo ko kanila nga mituo. So, unsaon man aron na ay mutuo, magsigi na tagsangyaw sa atong pagtuo. Mao bitaw nga usahay dihas pamilya, dili gyud mudako ang mulambo ang pagtuo kay ang mga ginikanan, dali kay mga saba, dali kayo mangusi, manlatos. Okay ra unta na, basta naagi ng magrosaryo kada adlaw, musimba gyud kada Domingo, nya naa ang pagpasayloay, naa ang pagdinawatay sa usag-usa. Kay mao man na ang bungas pagtuo, maliwatan ni Kristo ug nagkinahanglan kay taana karon. So ato sang iyampo ang ato mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, labi na gyud dinhi sa atong nasod, nga kanabitang pagpasaylo, pagdinawatay, dili pagkompetisyonay, dili pagdinautay, mao na unta ginay muhari kay mao ginay sinugdanan sa nindot kaayong kaugmaon. Ngilingay mong tupad ing na andam ka makighiusa sa imong kanang gasigig daot ni moron, na andam ka makighiusa. Nya labi na jud alkansi pagyud ka kay ang nagsigig daot nimo mao pa gini arang-arang ang kahimtang, nya ikaw nagtinarong kunuhay uyamot kayo, nya makighiusa kaniya or magsikag ampo nga may ratag gabaan, may ratag makarma. Ayaw gyud ana. Kay mauna ang Dios nung kinaiya. Muna si San Bonifacio, ang atong martir, obispo ni siya, pero gasigi ra gid siya og higugma og paningkamot nga mahiusa ang simbahan. Nya kay naa may di makighiusa, samtang gamisa man tingay ni siya, gipatay. Walang sa siya musukol. Kaya nga naman, nabaday na higugmang musukol, mo patara ra gid na. Og nahimo siya karong bantugan nga modelo sa atong pagtuo. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ato karong ipalanog ang atong pangamuyo ngadto sa Dios, masaligon kita siyang dako kaayong gugma kanatong tanan. Moingon kita, Ginoo, dungga kami.